Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na mga kasundo? Bago ko po simulan ang aking kwento, ay nais ko munang pasalamatan si Kuya Bari dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko maibabahagi sa inyo ngayon ang naging karanasan ko ilang dekada na ang nakalipas. Katulad ng mga naunang nagpadala ng kanilang kwento, ay itago niyo na lang po ako sa pangalang Lorenzo. Kuya Bari, ako po ay nasa 43 taon na gulang. Pamilyadong tao na sa kasalukuyan. May 2 anak at isang mapagmahal na asawa. Nagtatrabaho ako sa isang pabrika ng sorbetes, samantalang ang asawa ko naman po ay nagtatrabaho bilang isang cashier sa isang grocery store. High school na ang panganay ko, samantalang nasa elementarya naman ang pangalawa at bunso. Ngunit ang istoryang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay walang kinalaman sa pamumuhay namin ngayon. Kuya Bari, ang kwentong ito ay nangyari taong 1993. Nasa 13 anyos pa lang po ako ng mga panahong iyon at higit 2 buwan pa lamang akong nagtatrabaho sa panaderya ni Aling Kika. Bakasyon naman sa eskwela, kung kaya pinayagan ako ng mga magulang ko na magtrabaho. Hindi gaanong kilala sa aming lugar ang panaderya ni Aling Kika. Nagtatrabaho po ako bilang tagabalot sa plastik ng mga tinapay. Sa isang linggo ay 100 piso lang po ang sweldo ko. Kuya Bari, kung aking ilalarawan si Aling Kika ay may katandaan na po ito. Sa pagkakahula ko po ay humigit kumulang ay 40 anyos na po ang edad nito ng mga panahong iyon. Dayo siya sa aming baryo. Mahaba ang kulot at itim niyang buhok. Malalim ang mga mata na animoy ilang araw nang hindi natutulog at kung ugali naman ang pag-uusapan ay kakaiba po ito. Hindi niya ugali ang makipag-usap o makipaghalubilo sa mga tao. Ayon po sa mga nakalap kong usap-usapan, nagmula raw sa isang probinsya sa silangan itong si Aling Kika. Maliban sa babae niyang apo ay wala na siyang kasama sa buhay. At ang nakapagtataka ay kung bakit siya nagbabaon ng lana. Usap-usapan sa pagmamay-ari raw ng matandang Australiano ang lupa na pinagtatayuan ng bahay nila Aling Kika. Simple lamang ang pamumuhay ni Aling Kika. Gawa ito sa kawayan at pawid ang bahay nito. Kumpara sa bahay na pinagawa ng mga magulang ko ay hindi naman hamak na mas malaki ang sa amin. Palaging nakasara ang pintuan at maging ang mga bintana ng bahay nitong si Aling Kika. Sa katunayan, Kuya Bari, niwala pa raw na may nakapasok sa bahay nila. Kung hindi pa siya pupunta sa kanyang panaderya na matatagpuan ilang metro ang layo sa palengke, ay hindi ito lalabas ng kanyang bahay. At kung pag-uusapan naman natin ang babae niyang apo, ay halos magkasing ugali lang sila ng lola niya, ngunit hindi naman sila magkamukha. 4 na taon po ang tanda ko sa apo ni Aling Kika na itago na lang natin sa pangalang Helena. Helena, may tatanong ako sa iyo. Bakit palagi kayong nakakulong ng lola mo sa bahay niyo? Aswang ba kayo? Pagbibirong tanong ko pa kay Helena nang mapadalaw ito sa panaderya. Yumuko lang ito at hindi nakaimik, kaya mas lalo akong natawa. Dahil baka sineryoso niya ang biro ko, Kuya Bari. Minsan pa nga niyaya kong maglaro itong si Helena nang minsang dalhin siya ni Aling Kika sa panaderya. Pumayag naman kaagad siya, ngunit nang dumating ang lola niya ay kaagad niya akong iniwanan.
Nagtaka pa nga ako dahil sa ikinilos niya. Naisip ko rin na baka pinagbabawalan siya ni Aling Kika na makipaglaro sa iba. Kamot batok na napabalik na lamang ako ng mga sandaling iyon sa pagbabalot ng tinapay. Ang lupit naman ng matandang yun. Bulong ko pa sa aking sarili dahil sa pagkadismaya. Isang hapon, nang dumaan ako sa tindahan ni Aling Daday ay narinig kong nagkwekwentuhan ang mga ito. Kuya Bari, si Aling Daday ay kilalang tsismosa sa aming lugar. Halos lahat na lamang yata ng kwento ay alam nito. Siguro maging ang mga kulangot mo ay pinag-uusapan pa rin nila. Ngunit dahil dakila rin akong tsismoso ay nakinig ako sa pinag-uusapan nila. Kuya Bari, ayon sa mga narinig ko, ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa gumagalang aswang sa aming lugar. Palagi na lamang kasing nababalita sa radyo mula sa kabilang baryo na may nawawalang tao at hinala nila ay kagagawa nito ng isang aswang. Naku, hanggang maaga pa ay dapat mahuli ang aswang na yun. Narinig ko pang saad ni Aling Daday habang humahaba ang nguso kaya hindi ko mapigilan na matawa. Noong marinig ng mga tsismosa ang tawa ko, ay napasulya pa sila sa aking gawi bago pinagalitan at pinagsabihan na wag daw makinig sa usapan ng mga matatanda. Narinig ko pang sinabihan ako ni Aling Daday na batang bastos. Pailing-iling pa ako nang umalis ako sa harapan nila. Araw ng Biyernes. Pasado 10:00 na ng gabi ako nakauwi noon kasama ang mga kaibigan dahil nagkataon naman na may naganap na palabas sa plaza sa bayan. Nakapagpaalam naman ako sa mga magulang ko at kasama ko ang 3 kong kabarkada. Kuya Bari, may kalayuan ang baryo namin sa bayan. Siguro po mga 30 minuto ang igugugol mo kung lalakarin mo ito, samantalang 15 minutos naman kapag sasakay ka. Grabe no, ang angas ng babaeng rapper kanina. Ano nga ulit yung pangalan niya? Ani ni Noren. 3 taon ang tanda niya sa aking Kuya Bari. Kilala ko na siya simula pagkabata pa. Pinag-uusapan po namin ang babaeng rapper na nag-perform kanina sa plaza. Maging ako ay sang-ayon sa kanya. Talaga namang napakagaling mag-rap ng babaeng iyon at sobrang angas pa ang dating niya. Sunod naman naming napag-usapan ang mga street food na tanging fishbowl lang ang natikman namin at ice water dahil wala kaming sapat na pera. Ano ba yan, Robin? Ayusin mo naman yung pagdadala mo ng lampara. Nakatisod ako tuloy. Reklamo pa ni Ryan. Probinsya ang aming lugar at ng mga panahong iyong Kuya Bari ay hindi pa nauuso ang street light at kung meron man ay sira-sira naman. Mapuno pa naman ang dadaanan mo at bilang lang ang mga kabahayan. Dala-dala ang isang lampara. Tinahak naming 4 ang isang madilim at masukal na daan. Maingay kaming nagkwekwentuhan habang kami ay naglalakad. Natahimik ako at napatigil sa aking paglalakad. Mayroon kasi akong narinig. Mukhang narinig din naman po ata iyon ng 3 kong kasama dahil katulad ko ay natigilan din sila. Naririnig niyo ba yung naririnig ko? Ano ang ingay na iyon? Pangungusisa pa ni Robin. Napabulong pa nga sila kung ano ang ingay na iyon. Nagsinyasan kaming magkakaibigan na patayin ang ilaw, lalo na at nasa malapitan lang ang sigaw na aming narinig. Napasunod ako sa likuran ng 3 nang maunang maglakad ang mga ito.
Dahan-dahan, maingat na animoy takot makabasag ng pinggan. Tulong! Narinig pa naming paghingi ng saklolo at base sa boses nito, isa itong babae. Napatigil kami sa malaking puno ng balete. Napatago kami sa damuhan nang namataan ang isang napakalaking baboy sa hindi kalayuan sa unahan namin. Kitang-kita mismo ng dalawa kong mga mata ang biglaan na pagbago niya ng wangis. Mula sa pagiging malaki at mabangis na baboy ay naging isang halimaw na babae ito. Sigaw pa rin ng babae. Nabigla ako nang mapagtanto ko na inatake niya pala ang isang buntis ng mga sandaling iyon ay nakahandusay na sa lupa. Sapat lang ang liwanag ng buwan upang masilayan ko ang paghaba ng dila niya habang dahan-dahan na tinutusok ang tiyan ng babaeng buntis. Hindi nagtagal ay tagumpay niyang nabutasan ang tiyan ng babae, saka kinain ang nasa sinapupunan nito. Halos hindi ako makagalaw dahil sa aking nasaksihan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kuya Bari, sa sobrang bilis ng pangyayari ay naramdaman ko na lamang ang malamig na kamay na tumapik-tapik sa aking pisngi. Noong umangat ako ng tingin ay bumungad sa akin ang mga kaibigan ko. Sisigaw na sana ako nang maalala ko ang aking mga nasaksihan nang mabilis nilang takpan ang bibig ko sa kasinenyasan na tumahimik. Nanatili kami sa aming pinagtataguan hanggang sa umalis ang nilalang na kilala sa tawag na aswang. Palihim pa namin siyang sinundan. Habang palihim na nakasunod sa babaeng aswang ay hindi ko mapigilan na kabahan dahil sa aking takot. Kung hindi dahil sa mga kaibigan ko ay hindi talaga ako susunod, sa halip ay tatakbo ako pauwi sa bahay. Hindi na bago sa amin ang mga aswang-aswang na yan. Laking probinsya ako kuya, kaya mula pagkabata ay naririnig ko na ang mga kwentong kakilakilabot, ngunit sa buong buhay ko ay yun palang ang unang beses na nakakita ako ng totoo at buhay na aswang. Tahimik at palihim na namin na sinundan ang aswang. Ni isa sa amin ay hindi nakalikha ng ingay dahil ang sa pagkakaalam ko, masyadong malinaw ang pandinig ng mga aswang, kaya anumang oras pag mapansin niya kaming apat ay maaari niya kaming atakihin at ang mas malala pa baka gawin pa kaming hapunan niyan. Automatikong nangunot ang noo ko nang napatigil ang nilalang sa isang pamilyar na lugar. Kumanan pa siya hanggang sa narating niya ang panaderya ni Aling Kika. Kaagad kaming napatago nang tumingin-tingin pa siya sa paligid bago tuluyang pumasok. "Bilis! Sumunod ka sa kanya, Lorraine!" Bulong pa sa akin ni Ryan. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Tahimik man ang mga ito ay alam ko na iisa lang din ang nasa isip nila. Nagsinyasan pa kami na sundan ang babaeng aswang sa loob. Mabilis akong umiling bilang pagtanggi nang dumako ang tingin nila sa akin. Pinanlakihan pa nga ako ng mata bago tinulak sa harapan ng panaderya. Mahina, ngunit sunod-sunod pa akong napamura dahil sa ginawa nila.
Maliit lang naman ang panaderya, Kuya Bari, ngunit gawa sa semento at kawayan. Nakaawang ang pintuan kaya kahit na nakakatakot dahan-dahan akong pumasok sa loob. Halos maiyak na ako nang maabutan ko ang isang babae na nakatalikod habang abala sa pagkatay ng karne ng babaeng buntis bago ipinasok sa isang machine. Noong maging pino na ang karne, ay sa kanya pinaghalo-halo sa harina at nilagyan pa ng itlog. Sunod-sunod akong napalunok nang makumpirma na ang babaeng aswang ay walang iba kung hindi si Aling Kika. Isa palang aswang si Aling Kika. Nanginginig kong bulong sa aking sarili. Mabuti na lamang dahil maraming mga kagamitan ang nakaharang sa pinagtataguan ko kaya hindi niya ako nakikita. Nanginginig pa ang mga tuhod ko nang gumapang ako pabalik sa pintuan, ngunit sa kamalasan ay nasagi ko pa ang basurahan malapit sa pintuan na lumikha ng ingay. Kuya Bari, sa sobrang takot at kaba na nararamdaman ay mabilis akong napatayo. Nang mapalingon ako ay bumungad sa akin ang nanlilisik na mga mata ni Aling Kika na animoy nagalit siya dahil sa kapalastangan na ginawa ko. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sa isang iglap lang ay naging mabangis na baboy ito bago ako inatake. Bawat pagtama ng kanyang pangil sa aking balat ay napapasigaw po ako. Layuan mo ako, aswang! Sigaw ko pa, saka siya tinulak pa palayo sa akin. Matapos ko siyang itulak, pinagbabato ko siya ng mga kagamitan na aking napupulot at nakikita. Ngunit hindi man lang ito nagpatinag at sa halip ay mas lalo pa itong nagalit sa akin. Batang pasaway, ang dapat sayo ay ginagawang tinapay. Nalilisik ang mga mata niya habang binibitawan ang mga katagang iyon, kaya mas lalo akong napasigaw. Atras lang ako ng atras papalayo sa kanya, Kuya Bari, habang walang tigil sa pagbato sa kanya ng mga kagamitan sa loob ng panaderya na naiiwasan naman niya. Ngunit ang iilan naman ay tumatama sa ulo niya. Bawat bagay na tumatama sa kanya ay mas nagpapalaki ng butas ng kanyang ilong, udyat na mas lalo ko lang siyang ginagalit dahil sa ginagawa ko. Ngunit wala akong magawa kung hindi ang protektahan na lang ang sarili ko. Kinuha ko pa ang mahabang walis na nakasandal sa dingding bago ito tinutok kay Aling Kika. Kitang-kita ko ang pangingit-ngit ng matutulis niyang mga ngipin at pag-angat ng kamay niya. Kapansin-pansin din ang mga kahabaan at matutulis na kuko ng babaeng aswang na ito. Tuluyan akong nahabol ni Aling Kika. Pinulot ako at inihagis ako. Dahilan ng muli kong pagkabagsak, sa kanya ako dinaganan. Narinig ko pa na napapahalakhak si Aling Kika dahil tuluyan niya akong nahuli. May mga sinabi pa siya na hindi ko na inintindi dahil sa labis na takot na nararamdaman ko, Kuya Bari. Talaga pong takot na takot ako ng mga sandaling iyon. Sa sobrang takot ay napaihina ako sa aking suot. Ni hindi ko naramdaman ang sakit dahil sa sobrang takot ko nga. Sa sobrang bilis ng pangyayari, namalayan ko na lamang na sinugod na ako ng mga tao sa pinakamalapit na ospital. Doon ko palang napag-alaman na pagkapasok ko pala sa loob ng panaderya ay kaagad na humingi na ng saklolo ang dalawa kong katropa, samantalang nagpaiwan naman ng isa upang bantayan ako at ang mangyayari. Noong marinig ng mga tao
na pinanghinga ng tulong ng dalawa ay mabilis nilang sinugod ang bahay ni Aling Kika. Kuya Bari, nang mabalitaan ng mga magulang ko ang nangyari ay kaagad naman silang pumunta sa ospital. Hindi pa nila mapigilan na magalit sa mga kaibigan ko dahil kung iisipin, may kasalanan din naman sila, ngunit di ko sila sinisisi. Simula ngayon ay hindi ka na maaaring lumabas ng bahay sa tuwing pagsapit ng gabi ha. Tingnan mo nga itong nangyari sa'yo. Naku, masisipa talaga kita, Lorenzo. Nang gigigil pa na wika ni nanay, subalit bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol kay Aling Kika at sa pagiging isang aswang nito. Hindi nakaligtas si Aling Kika sa mga tao ng gabing iyon. Pinagtataga siya hanggang siya'y bawian ng kanyang buhay. Patapos yun ay sinunog ang kanyang panaderya at maging ang bahay niya ng taong bayan. Tungkol naman po sa apo niya ay kinuha ito ng DSWD upang obserbahan. Marami kasi ang nakapagsabi na baka aswang din daw si Helena. Ngunit marami ang naniniwala na inosente ang batang babae at biktima lang din. Sinasabi ko na nga ba at aswang ang babaeng iyon? Naku, kaya pala kakaiba ang lasa ng mga tinapay na binebenta niya kasi karne pala ito ng tao. Naku, paano na to? Kuya Bari, marami ang nabigla dahil sa mga pangyayaring iyon. Hindi nila lubos akalain na aswang pala si Aling Kika at ang mga tinapay na ginagawa niya ay nagmula sa karni pala ng tao. Kuya Bari, sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring iyon, hindi ko mapigilan na masuka dahil sa aking pandidiri. Mabuti na lamang po at ako'y hindi palakain talaga ng tinapay. Kung hindi, nagkataon na baka naging kauri na rin ako ni Aling Kika. Ang sabi kasi ng mga matatanda na kapag kumain ka ng kahit na anong parte ng tao ay may posibilidad na magiging isa kang aswang. Nawindang ang mga kababaryo namin at sila'y sumangguni sa mga albularyo. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi daw sila nahawahan. Natroma po ako dahil sa nangyari. Umabot pa sa punto na 1 taon na kong huminto sa aking pag-aaral at hindi lumabas ng bahay. Talagang natatakot ako, lalo na tuwing naaalala ko ang imahe ni Aling Kika. Ang mga nalilisik niyang mga mata ay hindi ko na malimutan. Simula po nang mangyari ang kakilakilabot na kaganapan na iyon, doon po sa aming baryo ay mas lalong naging alerto ang taong bayan doon sa sakuna na maaaring mangyari. Makalipas ang 2 buwan, ipinadala ako ng mga magulang ko sa aking tiyahin na nasa lungsod ng Maynila upang makalimutan ko ang mga pangyayaring naganap sa buhay ko na nagbigay sa akin ng matinding trauma, Kuya Bari. Doon po sa lungsod ng Maynila ako nakapagtapos ng aking pag-aaral at di po nagtagal ay muli akong bumalik sa probinsya na aking pinagmulan at sa awa naman po ng Diyos, ako po ay nakapag-move on na at nalimutan na ang masamang nangyari at naranasan ko noong bata pa lang ako. Ito po ang karanasang hinding-hindi ko po malilimutan, Kuya Bari, na minsang nagtrabaho pala ako sa isang ali na isa palang aswang doon sa panaderya ni Aling Kika. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po'y basahin niyo rin po at piliin itong aking liham. Naway pagpalain po kayo ng Diyos at ang inyong channel na sana po'y tumagal pa ito ng mahabang panahon.
lubos na gumagalang Lorenzo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Boning. 59 anyos at ako'y tubong Lanao del Norte. Nakagisnan niyo pa ba ang inyong lolo? Ano-ano ang mga karanasang hinding-hindi niyo malilimutan kasama ang inyong mga abuelo? Halina kayo at samahan ako sa ibabahagi kong kwento na maghahatid sa inyo ng kakaibang pakiramdam. Bakasyon po noon, Kuya Bari. Kakatapos ko lang graduate ng elementarya. Pag-uuling ang ikinabubuhay ng aming pamilya, kaya sa mga panahong iyon na wala namang pasok sa eskwela ay isinasama ako ng aking lolo Tonyo sa kakahuyan upang mamutol ng mga punong kahoy na gagawing uling. Sa bukid kasi namin ay may maraming puno ng star apple na tinanim si lolo noong kabataan pa niya. Ang lupa na tinamnan ng mga iyon ay minana pa niya sa kanyang mga magulang. Minsan na nga lang magbigay ng bunga ang mga star apple dahil sa katandaan nun. Kung kaya't napagpasya ni lolo na putulin na lamang ang mga ito at gawing uling upang mapakinabangan naman din namin. Bawat miyembro ng pamilya ay may nakatokang trabaho sa ulingan. Si Papang ay tagabuhat ng mga naputol ng mga kahoy. Katuwang niya naman si Mamang at ang dalawa ko pang nakatatandang kapatid na lalaki. Sila rin ang gumagawa ng paghukay sa lupa upang mailagay doon ang mga pinuputol na mga puno at mga sanga. Pagkatapos na mailagay ang lahat ng mga gagamiting kahoy, ay sisindihan naman nila ang mga iyon at tatabunan nila ito ng lupa. Dapat talaga ay pulido ang pagkakalagay ng lupa upang hindi sumingaw ang apoy mula sa loob upang makasiguro ang tamang pagkaluto ng mga uling. Kaya masinsinan ang ginagawa nilang pagbabantay, Kuya Bari. Pagkatapos ng ilang araw ay iniaahon na namin ang mga nalutong uling upang ma-deliver na sa mga mamimili. Samantalang si Lola naman ay siyang tagaluto ng masasarap naming pagkain. At ako naman at si Lolo ay tagaputol ng puno. Minsan ang kuya ko ang kasama niya. Ngunit kung hindi naman gaano kalakihan ang puno, ay ako ang sumasama sa kanya. Tumatayo kasi ako bilang alalay ng lolo sa pagsusukat sa mga naputol na mga sanga. Sinisiguro kasi naming magkakatulad ng haba ang bawat piraso ng mga kahoy upang hindi mahirapan sa pagsasaayos at pagpapatong sina Papang. 3:00 ng madaling araw ay gumayak na kami ni Lolo patungong bukid upang putulin ang mga natirang puno na gagamitin sa pag-uuling. Habang nasa daan, gabay ang malamlam na ilaw ng flashlight na nagsisilbing tanglaw namin ay masaya kaming nakikwentuhan ni Lolo. Tawang-tawa pa nga ako nang maikwento niya ang panliligaw niya kay Lola noon. Ang sabi kasi niya ay napakasungit daw ni Lola kaya naisipan niyang gayumahin ito. Napaibig naman daw niya si Lola, ngunit hindi nagtagal ay nalaman daw ni Lola ang panggagayuma niya rito. Kaya noong lumapit daw siya kay Lola ay napangiwi na lamang daw siya nang bigla siyang hagisan ni Lola ng mamasamasang tae ng manok na tinatawag naming mga Bisaya na iting lanay. Alam mo, hanggang ngayon apo, ay naaamoy ko pa rin ang iting lanay sa balikat ko. Ang sabi ni Lolo. Doon daw kasi sa balikat niya dumapo ang tae ng manok
na inihagis ni Lola sa kanya noon. Ayon daw kasi sa mga nakatatanda sa kanila, noong araw ay mawawala raw ang bisa ng gayuma kapag bigla ang hinagisan ng ginagayuma ang taong ng gayuma ng tae ng manok na basa. Mabisang pangontra daw iyon. Dagdag pa ni Lolo. Pero alam ko namang hindi totoo iyon. Alam kong inaaliw lang ako ni Lolo upang mailihis ang atensyon ko sa nakakatakot at madilim na daanang tinatahak naming patungong bukid. Noong mapadaan na kami sa isang puno ng balete, ay biglang may napakalamig na hangin dumampi sa aking batok na tila ay hinipan ng kung sino. Nangilabot ako at napabilis ang paglalakad ko dahilan para bumangga ako kay Lolo na nasa aking unahan na naglalakad dala ang kanyang chainsaw. Ayoko namang mapagsabihan ni Lolo kaya ang bitbit kong panukat ng kahoy na may habang 1 metro ay ipinatong ko na lamang sa aking balikat upang mawala iyong takot na nararamdaman ko. Iyon kasi ang ginagawa ko, Kuya Bari, kapag ka natatakot ako. Kailangan na may mabigat na bagay na ipatong sa aking balikat para maibsan ang takot. Sa edad na 11 ay tamang-tama lang ang bigat ng dala kong panukat. Isang atungal sa di kalayuan ang narinig namin ni Lolo Kuya Bari noong makadaan na kami sa puno ng balete. Ewan ko ba kung anong nangyari kay Lolo dahil kaagad niya akong hinila sa gilid ng mga naglalakihang bato at kaagad na pinatay niya ang liwanag ng flashlight. Dahan-dahang ibinaba ni Lolo ang chainsaw sa lupa at mabilis niya akong niyakap. Ako naman ay nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang ginawa ng aking abuelo. Maya-maya'y may inusal siyang dasal sa maliit na bote na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Sa bilang ko po ay 7 beses niyang inulit-ulit sa pagbigkas ang dasal na iyon. Naramdaman ko na lamang na may tumulo sa aking braso. Malagkit ang likidong iyon ng kapain ko. Uy, ano to? Laway ba to? Tanong ko sa aking sarili. Nasagot ang katanungan ko nang amuyin ko ang aking kamay na kumapa sa likido. Langis pala iyon, Kuya Bari, na nanggagaling sa maliit na boteng hawak ni Lolo. Hindi ko alam kung ano o para saan ang boteng iyon, pero palagi ko nang nakikita na nilalagyan ni Lolo iyon ng langis tuwing sasapit ang araw ng Biyernes. Hindi naman po ako nagtanong sa kanya kung para saan iyon dahil simula nang magkaisip ako ay iyon na ang nakagisnang kong ginagawa ng aking Lolo Tonyo. Noong tumigil ang umaalulong ay mabilis na kinuha ni Lolo ang chainsaw at sinabing, Bumalik na muna tayo sa bahay. Mamaya na tayo pumanhik sa bundok pagsapit ng liwanag, apo. Maraming katanungan ang naglalaro sa isipan ko ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Ngunit isinantabi ko na lamang upang hindi ako mapagalitan ni Lolo Tonyo. Ayaw kasi nitong may maraming katanungan kapag ka nasa seryosong sitwasyon. At ayun nga ang nangyari. Bumalik nga kami sa bahay, Kuya Bari. Hindi ko na narinig ang pinag-uusapan ni na Lolo at Papang dahil bigla akong nakadama ng antok kaya natulog na lamang po ako. Nang magpakita na ang haring araw ay pumunta na kaming lahat sa bukid at matagumpay naman naming naputol ni Lolo Tonyo ang mga sanga ng star apple. At naghanda na rin kami para sa paghukay ng lupa upang mailuto na namin ang gagawing uling.
Bandang hapon ay bumaba na kami ni Lolo ng bundok. Medyo nagulat pa nga ako dahil biglang humuni ng 3 beses ang isang malaking uwak. Ngunit hindi ko nakita kung saan ito nagkukubli. Dahil sa pagkabigla ay naitulak ako ni Lolo sa kabatuhan na naroroon sa gilid ng dinadaanan namin. Bilisan natin! Ani ni Lolo. Mabato ang daan, Kuya Bari, pababa ng bundok, kaya medyo nahihirapan akong ilakad ng mabilis ang aking mga paa. Ang sabi kasi ni Lolo ay kailangan na naming makababa kaagad dahil baka abutan kami ng ulan sa daan. Mahirap na, magiging madulas na ang daanan kapag nadaanan ng ulan. Matuling lumipas ang mga araw. Sa wakas ay iaahon na ang mga uling. Doon kasi sa mismong bundok na pinagputulan namin ng mga puno ng star apple ang ulingan. Sa bawat gabi na niluluto ang uling ay nakabantay doon sina Mamang at Papang at ang aking mga kapatid. Ako naman na bunso ay dumadalaw-dalaw doon sa umaga at pagsapit naman ng hapon ay umuuwi na sa bahay kasama sina lolo't lola. Maaga kaming pumanhik ni Lolo sa ulingan ng araw na iyon, Kuya Bari. Dala ang mga container na paglalagyan namin ng mga tubig na gagamitin doon. Ginagamitan kasi ng tubig ang bawat nagbabagang uling, Kuya Bari, upang maiwasan ang pagkatupok nito. May isang maliit na sapa kaming nadaanan at doon na kami nagsalok ng tubig. Medyo madilim pa nga ang paligid. Pagdating namin sa sapa, napansin kong may uwak na palipad-lipad sa itaas ng punong mangga. Titiradurin ko sana sa dala kong tirador, ngunit inawat ako ni Lolo. Sabi niya, wag na wag ko daw sasaktan ang mga ibon o anumang hayop dahil baka ako pa ang mapahamak. Sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay seryoso ang anyo ng lolo ko na madalas naman ay palabiro. Muling humuni ang uwak at tila kasabay noon ay may nangyayari sa lupa. Naaninag ko na parang inaararo ang lupa sa di kalayuan at sa tansya ko po ay papalapit ito sa amin. Tumakbo ka sa batuhan! Sigaw ng Lolo Tonyo. Tumalima naman ako at pagdating ko sa may mabatong bahagi sa gilid ng ilog ay nakita kong may kakaibang nilalang na nagmula sa ilalim ng lupa. Parang nakalutang ito papalapit kay Lolo Tonyo. Nakita kong tumayo ang nilalang sa harapan ni Lolo. Nakakatakot ang itsura nito. Parang hayok na hayok sa laman. Sinakal niya si Lolo. Nakita kong nagpupumiglas ang lolo ko, Kuya Bari. Ngunit wala akong magawa upang matulungan siya. Maya-maya'y may inilabas si Lolo sa kanyang bulsa at isinaboy sa mukha ng nilalang. Nabitiwan yun si Lolo at nakita kong umusok ang mukha ng nilalang. Kaagad na nagbalik ito sa lupa at lumayo. Nagmadaling sumalok ng tubig si Lolo at kaagad naming nilisan ang sapa. Ako naman ay nanginginig pa sa sobrang takot. Walang imikan kami ni Lolo habang papaakyat sa ulingan. Pagdating namin sa ulingan ay sakto namang nagkakape si Papang. Sa tindi ng nararamdamang takot ay inagaw ko ang kape ni Papang sa nanginginig na mga kamay. May nakasagupa kaming abwak sa sapa kanina, ani ni Lolo habang inaayos ang container sa gilid
ng mga sakong sisidlan ng mga uling. Napahinto ako sa paghigop ng kape. Narinig ko na minsan ang salitang abwak. Noong minsang nag-uusap sina Papang at Lolo. At alam ko rin ang mga abwak ay isang uri ng mga aswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sumasalakay na naman pala sila. Akala ko ba wala nang natira ang mga lahing iyan? Akala ko ba hindi na nila tayo gagambalain pa? Bariing wika ni Papang. Sa narinig kong ito, Kuya Bari, ay may nabuong mga tanong sa isipan ko. Kaya kahit takot na mapagalitan dahil sa pagsingit sa usapan ng mga matatanda, ay naglakas loob akong magtanong sa kanila. Kilala niyo po ba ang mga abwak? Nakakausap? Bakit? At papaano? Sunod-sunod kong tanong sa kanila. Sa murang edad ay gulong-gulo ang aking isipan sa mga tanong na naglalaro noon, Kuya Bari. Ay, malalaman mo rin ang lahat balang araw, Apo. Makahulugang tugon ng lolo ko at nagpakawala ng malalim na pagbuntong hininga. Sa ngayon, Apo, ay huwag mo na munang ihiwalay ang garapang ito. Kuya Bari, ang tinutukoy ng aking abuelo ay ang maliit na boteng palagi niyang tangan. Kahit nagugulhan pa rin ay tinanggap ko ang garapang iniabot niya sa akin. Natapos ang araw na iyon na may katanungan akong nakabitin sa ere. Sina Papang at ang lahat ay parang binaliwala lang ang pagtatanong ko sa kanila. Hanggang isang dapit hapon ay kinausap ako ni Lolo. Sinabi niya sa akin na nararamdaman na daw niya ang nalalapit niyang katapusan. Kaya naman daw ay ilalahad na niya ang kanyang nakatagong lihim. Ako naman ay matamang nakikinig sa kanyang sinasabi noong araw na iyon, Kuya Bari. Apo, makinig ka. Ang aking ama ay nanggaling sa lahing abwak. Noong araw ay pinamumugaran ng mga abwak ang lupang nasasakupan ng bundok namin. Nagkasundo ang lahat na hindi sila gagalaw ng mga tao. Maayos naman ang nasabing usapan, kaya ang ilang mga abwak ay nakisalamuha sa mga tao sa baryo at ang iba namang abwak ay nakapag-asawa ng mga tao. Kabilang na doon ang aking ama. Pagsasalaysay ni Lolo. Subalit may isang abwak daw ang bumali sa kanilang usapan. Isang araw daw, Kuya Bari, ay sinalakay ng traidor na abwak ang baryo. Biniktima ang lahat ng mga taong nakita ng abwak na iyon. Maging ang kapwa nito mga abwak ay sinugod yun. Kaya sa labis na galit ng mga abwak na nakapag-asawa ng tao ay kinuyog nila ang nasabing abwak at winakasan ang kanyang buhay. Sa labis na galit nila ay sinalakay din nila ang mga abwak na nanananahan sa bundok sa pagkaakalang ipinagkanulo sila ng mga ito sa isang mandirigmang abwak na sumugod sa kanila na kanilang napatay. Isang madugong labanan daw ng mga abwak ang naganap sa bundok at nang magwagi ang kampo ng mga abwak na mabubuti ay sinunog nila
ang bundok. Payapa na sanang namuhay ang mga mabubuting abwak sa piling ng kanilang bawat pamilya, subalit isa-isa silang pinatay ng hindi nakikilalang nilalang. Kasamang pinatay daw ang ama ng lolo ko, Kuya Bari. Ayon pa kay lolo, kwento na lang ang narinig niya mula sa kanyang lola na ina ng kanyang nanay. Dahil ang kanyang lola na raw ang nagpalaki sa kanya sapagkat nang mamatay ang kanyang ama ay hindi nakayanan ng kanyang nanay ang pangungulila, kaya pumanaw din ang kanyang ina matapos ang 2 buwan mula nang tumaliwan ang kanyang ama. Napagtanto ko noong araw na iyon na may dugong abwak ang lolo ko. Lolo, kung ganun po ay mayroong ding dugong abwak na nananalaytay sa akin? Halos hindi ko makapaniwalang tanong. Wala. Nakangiting tugon niya sa akin na ikinakunot ng aking noo. Ayon pa kay lolo, ay simula nang malaman niyang may lahi siyang abwak, ay ipinangako niya sa kanyang sarili na puputulin ang pagsasalin lahi. Ayon sa kanya, lumapit siya sa isang mahusay na manggagamot at nagpatulong rito upang hindi na magkaroon ng buhay na semilya ang kanyang pagkalalaki. Sa madaling salita, Kuya Bari, hindi na siya makapagbibigay pa ng anak sa kanyang asawa. Humingi rin siya ng proteksyon sa nasabing manggagamot. Nang makilala daw niya si Lola noon, ay nagdadalang tao na ito. Hindi raw pinanagutan ng lalaking nakabuntis ang batang nasa sinapupunan ni Lola. Kung kaya't kahit hindi sila naging magkasintahan ni Lola, ay inako niya ang dinadala nito. Kahit tawagin pa siyang Salvador del Mundo, ay wala siyang pakialam dahil lihim siyang umiibig kay Lola. Nalaman ko rin na ako na lang pala ang walang alam tungkol sa pagkatao ni Lolo. Apo, makinig ka. Ang laman ng garapang ibinigay ko sa iyo ay para sa proteksyon mo laban sa masasamang aswang at elemento. Malalaman mong aswang ang iyong nakakasalamuha kung baligtad ka sa paningin nila mula sa refleksyon ng kanilang mga mata. May mga sari-saring orasyon na nakasulat sa papel ang laman niyan. Upang mapalakas ang bisa niyan, ay ugaliing lagyan ang garapa ng bagong nilangis na niyog tuwing araw ng Biyernes. Sinasabi ko ito sa iyo dahil batid kong may mga abwak na umaaligid na naman. Hindi ito lingid sa ating pamilya. Lahat kayo ay may kani-kanyang garapa para sa inyong proteksyon kung sakaling mawala ako. Mahabang salaysay ni Lolo na ikinabahala ko. Huwag po, Lolo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka mawawala. Tanging nasabi ko na lamang dahil nag-uunahan ng tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit parang tinutupok ako ng matinding kalungkutan sa mga sinabi ni Lolo Tonyo sa akin ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ang hinding-hindi ko makakalimutang pangyayari sa tanang buhay ko, Kuya Bari, ay nangyari makalipas ang 1 linggo mula nang sinabi iyon ni Lolo sa akin. Tandang-tanda ko, Biyernes noon, mga 5:00 ng hapon. Marami na akong nyug na nakayug para gawing langis nang biglang pumanhik si Lolo sa itaas ng bahay. Nagulat ako, kumuha siya ng asin.
Mabilis niya ring kinuha ang buntot pagi na nakasabit sa dingding. Dinampot niya rin ang garapang nangangalahati na ang lamang langis dahil sa patuloy na pagkulo noon na nangangahulugang may aswang na umaaligid. Saka siya nagmamadaling pumanaog. Wala noon sina mamang at papang pati na ang dalawa kong kapatid na lalaki dahil may nagpahatid ng 4 na sakong uling sa kabilang baryo. Kaya tig-isa nilang inihatid ang mga uling sa bibili sa pamamagitan ng pagbuhat nila sa mga iyon. Si Lola naman ay abala sa paglalaba sa kalapit na ilog. Sa paghihinalang aswang ang kakalabanin ni Lolo ay kinuha ko ang garapang ibinigay niya sa akin saka dali-dali ko siyang sinundan. Sa may patag na lupa ko siya nakita na nakikipagpambuno sa isang lalaking abwak. Nakita kong hinataw niya ng buntot pagi ang nilalang. Ngunit nakailag ito at nakalmot niya si Lolo sa kaliwang bahagi ng kanyang braso dahilan upang mapangiwi si Lolo. "Huwag kang magpapatalo sa kanya, Lolo!" sigaw ko dahilan upang makuha ko ang atensyon ng abwak na kalaban niya. Inilibing kaagad ng abwak ang kanyang katawan sa lupa at nagsimulang magkaykay patungo sa akin. Sa bilis ng kanyang paggalaw ay hindi ko na namalayang nakarating na pala siya sa kinaroroonan ko at hawak na niya ang isa kong paa. Kaagad na hinila niya ako papalubog sa ilalim ng lupa. Sa sobrang lakas ng abwak ay hindi ko na maigalaw ang aking sarili. Nang biglang may humila sa kamay ko papaangat sa lupa, si Lolo Tonyo pala iyon. Iwinasiwas niya ang kanyang hawak-hawak na buntot pagi ng makailang beses. Sa tuwing tatama ang buntot pagi sa abwak ay umuusok ito. Sa gitna ng paghataw ni Lolo sa abwak ay may biglang may kumagat sa liig ni Lolo. May isa pa palang abwak ang sumugod. Sumirit ang dugo na nagmula sa liig ni Lolo. Ngunit kahit namimilipit siya sa sakit ay hindi siya nagpatinag. Isinaboy niya sa abwak na kanina ay pinaghahataw niya ng buntot pagi ang lamang langis ng garapang daladala. Kasunod noon ay binudburan niya ng asin ang sugat ng abwak. Humiyaw sa sobrang sakit ang abwak. Biglang naging lantang gulay ang katawan nito at humandusay sa lupa. "Apo, isaboy mo pa sa abwak ang laman ng iyong garapa!" Pasigaw na utos ni Lolo sa akin. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Binuksan ko ang takip ng garapa at walang pag-aatubiling isinaboy ko ang lamang langis noon sa katawan ng abwak na kumagat sa liig ni Lolo. Umusok ang katawan nito. Hindi pa ako nakontento, Kuya Bari. Inihampas ko ng makailang ulit sa abwak ang buntot pagi na kinuha ko sa kamay ni Lolo. Kitang-kita ko ang pagdaing nito. Gumapang pa ito sa lupa, saka dahan-dahang nalagutan ng hininga. "Magiging maayos na ang lahat," ani ni Lolo Tonyo. Yayakapin ko na sana siya nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. "Patayin mo na ako, Apo, gamit ang langis." Mariing utos niya. Wag po Lolo. Huwag niyong ipagawa sa akin yan. Hindi ko kayang gawin." Giit ko sa kanya. Ngunit mariin niya akong hinawakan sa magkabilang balikat at tinitigan sa aking mga mata. "Apo,
Ayokong maging isang abwak. Sa oras na lumukob na sa aking katawan ang iniwang binhi ng abwak sa leeg ko, ay magiging katulad din nila ako. Ayokong mahaluan ng dugong masamang abwak ang aking katawan, ang aking pagkatao, Apo. Sa mga oras na iyon ay nakikita ko ang pagsusumamo sa mga mata ni Lolo Tonyo. Lo, wag po Lolo. Wag niyo akong utusan ng ganyan. Wag po Lo. Wag po Lolo Tonyo. Ang paulit-ulit kong daing kasabay ng pag-iling. Apo, nagsusumamo ako sa iyo. Tapusin mo na ako. Lagi mong tatandaan na kinakailangan mo itong gawin para sa kaligtasan ng ating pamilya. Iyan ang huling mga katagang binitiwan ng aking Lolo Tonyo. Kuya Bari, bago ko ibinuho sa kanyang liig ang natitirang langis sa aking garapa habang nilulukob ang lugar na iyon ng aking sigaw at pagpapalahaw. Ilang dekada ko ng tangan ang garapang ibinigay ni Lolo Tonyo sa akin, Kuya Bari. At dadalhin ko ito hanggang sa aking kamatayan. Kung nasaan man si Lolo Tonyo ngayon, ay batid kong masaya siya sa kaniyang kinaroroonan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sumain niyo po ang kapayapaan. Lubos na gumagalang, Boning. Maputlang mukha ang kaagad na bubungad sa akin ng umagang iyon nang mapagbuksan ako ng pintuan ng isa sa mga nangungupahan sa amin. Siya ay si Gemma. Kung mukha ang pagbabasihan ay mas matanda po ako sa kanya ng ilang taon. Sa pagkakaalala ko po, Kuya Bari, higit 3 buwan na siyang nangungupahan. Gemma, nandito ako upang maningil. 1.5 buwan ka nang hindi nagbabayad ng upa mo. Mahinang wika ko sa kanya. Maliban sa pangalan at trabaho ni Gemma, ay wala na akong alam na impormasyon tungkol sa kanya. Ni hindi alam kung saan ito nagmula o kung may pamilya pa ba. Simulat sa pool, talaga namang napaka-misteryosa ng dating niya, lalo na't hindi siya mahilig makihalubilo sa iba pang mga nagre-renta. Magbabayad po ako sa makalawa, Mang Christian. Pasensya na po, mahina kasi ang bentahan ngayon ng sampagita. Mahinhin nitong tugon na lihim kong ikinangiti. Naintindihan ko naman ang sitwasyon ni Gemma, kaya hinayaan ko na lamang siya. Dati pa man ay kapansin-pansin na ang pagiging mahinhin ng dalaga. Mayroon din siyang gandang taglay na talagang kakaiba. Sa kabila ng kahirapan at problemang hinaharap niya, ay sobrang bata pa rin niya kung iyong titignan. Ay, ganun ba, Iya? O sige, babalik na lang ako sa makalawa. Ani ko bago siya iniwan. Magandang araw sa iyo, Kuya Bari, at maging sa mga sumusuporta sa channel mo. Kamusta na po mga kasundo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Christian. 43 taong gulang at nagpaparenta kami ng bahay at lupa ng aking asawa na itatago ko na rin sa palayaw na Rosa. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang naging karanasan ko at ng aking pamilya 10 taon na ang nakalilipas. Pareho kaming laking lungsod ng aking asawa. 12 taon na kaming kasal at may 2 kaming anak.
Sa aking pagkakaalala, 3 taong gulang pa lamang noon ang panganay kong anak, samantalang ipinagbubuntis pa lamang ng aking asawa ang bunso naming anak nang mangyari ang nakakakilabot na nakaraan. Balik tayo sa aking kwento. Kuya Bari, lampas 11:00 na ng tanghali ako noong nakabalik sa bahay. Eksakto namang dahil katatapos lang makapagluto ng aking asawa para sa magiging pananghalian namin ng araw na iyon. Ano, nakapagbayad ba sila? Salubong sa akin ng aking asawa at bahagya pa akong inalalayan papunta sa sala. Oo, nakapagbayad naman ang lahat maliban doon kay Gemma. Tugon ko kasabay ng pag-upo sa upuan na gawa sa kawayan. Kuya Bari, simple lang naman ang buhay naming mag-asawa. Sakto lang ang kinikita namin sa paupahan para sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan namin. Ano? Hindi na naman siya nakapagbayad? Aba baka takbuhan tayo niyan. Bahagyang tumaas ang boses ni Mrs. Kaya napatayo ako sa kasya ni Yakap. Naku, ikaw naman. Pagbigyan mo na at mukhang naghihirap siya ngayon. Magbabayad din naman yun. Alam mo, mabuting tao si Gemma. Pagpapakalma ko sa kanya na ikinaingos niya. Naku, palagi mo namang pinagtatanggol ang babaeng iyon. Nagtatampong tugon ng aking asawa kaya wala sa oras na kiniliti ko siya sa kanyang tagiliran dahilan ng pagtawa niya. Ano ba naman, Christian? Nakikita mong buntis ako, no? Anya sabay hampas sa aking balikat. Kaya nga dapat kumalma ka dahil buntis ka. Sige ka, pag lumabas ang bunso natin, baka laging nakasimangot yan. Pagbibiro ko sa kanya, saka siya inalalayan na maupo. Ako na rin, Kuya Bari, ang nagsandok ng makakain niya. Pagkatapos namin na kumain ay ako na ang nagboluntaryong maghugas ng plato samantalang dumiretso naman ang aking asawa sa kwarto upang magpahinga na. Kuya Bari, marahil nagtataka kayo kung nasaan ang panganay naming anak. Nang mga panahong yun kasi, ay nasa pangangalaga ng bayaw ko ang aking anak. Bakasyon naman, kaya hinayaan na lang namin siya sa pangangalaga nila. Pero linggo-linggo naman namin siyang dinadalaw at pinapadalhan ng mga pangangailangan niya at mga kagustuhan niya. Noong matapos akong maghugas at maglikpit ng aming pinagkainan, lumabas po ako ng bahay at dumiretso sa tindahan ni Aling Meng upang bumili ng asukal at kape. Nakasalubong ko pa nga si Gemma at nakita kong naliligo siya sa pawis niya at may daladala pang mga sampagita. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap kami dahil halatang nagmamadali siya. Hindi naman kaagad ako nakabalik sa aming bahay dahil nagkataon naman na nasa tindahan din pala ang mga kumpare ko at sila'y nag-iinuman. Oy mga pre, ang aga ng inuman natin . Napatawa pa sila dahil sa sinabi ko. Ayon sa isa sa kanila, nanalo daw sa sabong ang isa naming kumpare. Inalok pa nila akong uminom na tinanggihan ko naman. Nakipagkwentuhan lang ako sa kanila ng saglit bago bumalik sa aming bahay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Wala namang kakaibang nangyari maliban na lamang sa biglaang pag-asenso ni Gemma. Nagtaka ako dahil sa halip na maglako ito ng bulaklak ng sampagita, nagbebenta na ito ng mga karne. Minsan na rin kaming bumili ng asawa ko ng karne sa kanya at masasabi kong kakaiba ang lasa nito kumpara sa mga karning nabibili namin sa palengke. Nabayaran na rin niya ang upa niya sa bahay
Kaya kahit papaano, nabawasan ang sama ng loob ng asawa ko sa kanya. Isang hapon, habang nagiinuman kami ng mga kumpare ko, ay napunta ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa gumagala-galang aswang sa aming lugar. Hindi na ako nabigla pa nang mapag-usapan nila ang bagay na iyon, lalo na at ilang beses ko nang naririnig ang biglaang pagkawala ng mga kabataan at mga matatanda. Kadalasan ay natatagpuan na lamang ang mga bangkay nila sa tagong lugar. Wakwak na ang kanilang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Naku mga pre, paniguradong aswang na naman ang may kagagawan ng krimeng iyon. Oo nga, nakakakilabot. Sana mahuli na ang gumagalang aswang para matapos na ang kababalaghang ito. Narinig ko pang komento ng mga kumpare ko. Sang-ayon naman ako sa sinabi nila. Maging ako ay hindi ko rin mapigilan na mag-alala para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Ilang oras pa kaming tumambay sa tindahan ni Aling Maming bago ako nagpasyang umuwi. Nang makauwi ako, kaagad naman akong pinaghanda ng hapunan ng asawa ko bago kami sabay na natulog. Araw ng Linggo. Lampas 8:00 na ng gabi at sa pagkakatanda ko, Kuya Bari, sobrang lakas ng ulan ng mga sandaling iyon. Hindi ako mapakali sa bahay lalo na't biglaan na nagkasakit ang asawa ko. Sobrang taas ng lagnat niya, samantalang malamig naman ang kanyang mga kamay at paa. Balisa rin ito at hindi mapakali sa kanyang hinihigaan. Rosa, dalhin na kaya kita sa ospital? Nag-aalalang wika ko sa aking asawa, ngunit wala akong may nakuhang sagot mula sa kanya maliban sa hikbi. Napahilamos ako ng aking mukha at napagdesisyonang humingi na lamang ng tulong. Hindi ko kasi matiis na nakikitang nahihirapan ang asawa ko, Kuya Bari. O sige, dito ka lang muna. Babalik ako kaagad. Sabi ko sa kanya, saka ako napatayo. Hindi pa man ako tuluyan na nakalabas sa kwarto naming mag-asawa ay may namataan akong bulto sa labas ng bintana. Nagmamadaling lumabas ako sa bahay at naabutan ko ang babaeng nakatalikod. Gemma? Kunot noong tanong ko nang mapagtanto kong siya pala ito. Oh, gabi na Bakit ka nandito? Duktong ko pa. Bumili ho ako ng kandila sa tindahan nila Aling Meng. Sobrang lakas ng ulan kaya nakisilong muna ako rito. Tugon nito na ikinatango ko naman. Inanyayahan ko pa nga siya na pumasok sa loob ng aming bahay upang doon na makisilong dahil napansin ko na nabasa nga ito ng ulan. Ngunit tumanggi siya. Kaagad din naman itong nagpaalam sa akin. Napasulya pa ito sa bintana saka nagmamadaling umalis. Napakamot na lamang po ako sa aking ulo nang tuluyan siyang mawala sa aking paningin. Kaagad naman akong dumiretso sa tindahan ni Aling Meng. Nagbabaka sakaling bukas pa rin ang tindahan niya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong makarating ako sa pupuntahan ay naabutan ko pa si Aling Meng na nagliligpit ng kanyang mga gamit. May payong akong dala, ngunit dahil may kalakasan ang hangin ay nabasa pa rin ang suot kong maong na pantalon. "Oh Chris, may bibilhin ka ba?"
Buti nakaabot ka. Baling nito sa akin. Nabanggit kasi ni Gemma na bumili siya kanina ng kandila dito. Tugon ko nang tuluyang makasilong ako sa tindahan nila. Bahagya ko pang pinagpag ang suot ko upang kahit papaano ay matanggal ang basa sa aking damit. Ano ka mo? Si Gemma? Hindi naman siya dumaan dito ah. Sagot niya pabalik na ipinagtaka ko. Natigilan ako ng bahagya, ngunit sa halip na mag-usisa ay sinabi ko na lamang ang aking pakay. Hindi ko pala nabanggit, Kuya Bari, ang asawa kasi ni Aling Ming kilalang manggagamot sa aming lugar. Sa kabutihang palad naman ay sumama silang mag-asawa sa akin pabalik sa bahay. Noong makarating kami ay gising pa rin ang aking asawa. Kaagad na tiningnan ni Mang Adong ang kalagayan ng asawa ko. Naku, inaaswang ang asawa mo. Diretsong pagbalita ni Mang Adong na ikinabigla ko naman. Ayon pa sa kanila, hindi na bago iyon lalo na at buntis pa ang aking asawa. Pinagalitan pa nga ako ni Aling Ming dahil sa ginawang pag-iwan ko kay Rosa upang puntahan sila sa kanilang tindahan. Mabuti na lamang daw at hindi dinalaw ng aswang ang asawa ko dahil kung nagkataon, baka inulam na ng aswang na iyon ang sanggol sa sinapupunan ng aking asawa. Mang Adong, maari bang malaman kung sino ang may gawa nito sa asawa ko? Tanong ko, kaya ng oras ding iyon, Kuya Bari, ay nagsagawa siya ng ritual. Lumipas ang mahabang oras at natapos din ang ritual. Kinabukasan ng gabing iyon ay kaagad akong dumiretso sa bahay ni Gemma. Napag-alaman ko kasi na siya pala ang may gawa noon sa aking asawa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na ba akong kumatok sa pintuan ng inuupahan niyang bahay, ngunit walang nagbukas, kung kaya't napagdesisyonan ko na pasukin ito. Umusbong ang hindi pangkaraniwang amoy na sumalubong sa akin nang tuluyang buksan ko ang pintuan. Sa sobrang baho noon, Kuya Bari, hindi ko napigilan na magsuka. Palihim pa nga akong napamura dahil doon. Ilang linggo pa lang simula noong hindi ako nakabisita sa inuupahan ni Gemma, subalit hindi ko akalain na umaalingasaw na pala ang baho sa silid niya. Napagpasyahan ko na sundan kung saan nagmula ang mabahong amoy na iyon hanggang sa dinala po ako ng mga paako sa banyo niya. Sunod-sunod na napamura ako nang matagpuan ko ang ilang bangkay na nakahandusay sa loob ng banyo. Maraming bungo ng tao ang nagkalat sa sahig. Halos manginig ako sa takot dahil sa karumal-dumal na nasaksihan ko. Hindi ko na natiis na manatili pa doon. Kung kaya't kaagad akong tumakbo papalabas ng bahay at dumiretso ako sa police station at kaagad na inireport ang aking nasaksihan. Noong malaman ito ng mga otoridad, ay kaagad silang gumawa ng aksyon. Pinuntahan ng mga pulis ang nasabing lugar at inimbestigahan ang krimen. Inabangan pa nila si Gemma, ngunit hanggang sa sumapit ang gabi ay hindi man lang ito nagpakita. Kaagad na pinahanap ng mga otoridad si Gemma, ngunit bigo talaga silang makita ito. Sa kabuuan ng investigasyon, lumabas na matagal na palang pinagmamanmanan si Gemma dahil sa may iilan na nagre-report tungkol sa nawawalang mga kabataan
sa aming baryo. Ang mga karning ibinebenta niya ay karne pala ng tao. Hindi ko akalain na karne pala ng tao ang nakain ko itong nakaraang linggo. Naku, mabuti na lang hindi atay ang binili ko dahil kung nagkataon ay baka naging aswang na rin ako. Naku, dapat hulihin ang aswang na yan at sunugin ng buhay. Naririnig kong mga komento ng mga tao sa tuwing napapadaan ako sa labas ng mga bahay nila. Lumipas ang mga araw na hindi na nagpaparamdam talaga si Gemma sa amin. Ang buong akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Subalit hindi ko akalain na babalikan niya pala ako upang maghiganti. Kagaya ng nakagawian, pasado 7:00 na nang natapos ang inuman namin ng mga kumpare ko. Habang mag-isa kong tinatahak ang masukal at madilim na daan, nakarinig ako ng mga pagkaluskos at sumunod ang mahinang tunog ng tiktik. Nang dahil sa aking narinig ay napatigil ako sa aking paglalakad. Kuya Bari, kahit papaano ay may kaunting nalalaman naman ako tungkol sa mga aswang. Kapag mahina raw ang pagtunog ng tiktik, ang ibig sabihin noon ay nasa malapit lang ang aswang. Samantalang kapag malakas naman ay malayo daw ito. Nakiramdam ako sa paligid. Nilakasan ko ang aking loob dahil kapag pinanghinaan ako ng aking loob, maaaring maging isa rin ako sa mga biktima niya. Umihip ang napakalamig at malakas na hangin. Iginala ko ang aking paningin sa paligid hanggang sa nakakita ako ng kahoy na may maraming tinik. Hindi ko po alam kung anong tawag sa kahoy na iyon. Ngunit kung ilalarawan ko ito, medyo manipis ito, subalit pinalilibutan ito ng napakaraming tinik. Hindi rin ito mabigat at sa katunayan ay nagawa ko pa itong iwagayway sa ere dahil sa sobrang gaan nito. Alam kong nagtatago ka lang. Anong kailangan mo sa akin? Malakas kong sigaw habang mahigpit na nakahawak sa kahoy na napulot ko. Nanatiling nakiramdam ako sa aking paligid nang bigla na lamang itong tumalon na hindi ko mawari kung saan nagmula at bigla akong inatake. Hindi ko inaasahan ang ginawa niyang pag-atake kaya walang kahirap-hirap niya akong napabagsak sa lupa bago dinaganan. Kitang-kita ko na pulang-pula ang mga mata niya. Matutulis at mahaba ang kanyang mga ngipin habang naglalaway na nakatingin sa akin na anumang oras ay handa niya akong patayin. Napadaing at napasigaw ako nang tumama ang matulis niyang kuko sa aking mukha nang kalmutin niya ako. Napasigaw naman ako dahil sa sakit. Inipon ko ang natitira at buong lakas kong itinulak siya at napagtagumpayan ko naman. Matapos ko siyang naitulak, muli kong hinanap ang kahoy na nabitiwan ko. Nung mapulot ko ito, iniangat ko ito sa harapan niya at hindi na ako nagdalawang isip pa na inihampas iyon sa kanya na ikinasigaw niya dahil sa sakit. Pagbabayaran mo ito! Galit niyang sigaw sa akin. Bawat paghampas ko sa kanyang balat ng kahoy na maraming tinik ay napapadaing ito hanggang sa hindi na niya ito nakayanan. Nagulat na lang ako nang unti-unting tinubuan ng maraming balahibo ang kanyang katawan. Bigla siyang tinubuan ng pakpak ng parang sa paniki sa kanyang likod at maging ang nguso niya ay biglang tumulis
hanggang sa naging ganap siyang isang parang ibon. Inihanda ko ang aking sarili sa hakbang na maaari niyang gawin. Ngunit sa halip na atakihin ako, ay lumipad ito papalayo. Iilang minuto pa akong nagtagal sa kinatatayuan ko at nakiramdam sa aking paligid, ngunit hindi na siya nagparamdam pa. Takot na takot ako at hindi ko maintindihan ang aking nasaksihan. Sa pagod at takot ko, umuwi ako sa bahay at kaagad na ikinuwento sa asawa ko ang buong pangyayari. Hindi talaga ako makapaniwala na nakakita ako ng tunay na aswang. Iyon na ang huling gabi na nakita at nakaharap ko si Gemma. Simula noon ay hindi na siya muling nagparamdam pa sa aming baryo. Tuluyan na siyang lumisan sa aming lugar. Matapos ang nakakakilabot na pangyayaring iyon, Kuya Bari, sinundo ko na sa bahay ng bayaw ko ang panganay naming anak ni Rosa. Mahigit 3 buwan pa ang nakalipas bago ipinanganak ng aking asawa ang bunso naming anak. Sa awa naman at tulong ng Panginoong Diyos ay nailuwal niya ito ng maayos at malusog. Laking pasasalamat ko talaga sa taas dahil walang nangyaring masama sa aking pamilya. Kuya Bari, wala pong nakakaalam kung ano ang dahilan ng biglaang paghasik ng lagim ni Gemma na nagpanggap lamang na isang tindera ng sampagita. Wala talagang mag-aakalang aswang siya. Napakaamo po ng mukha ni Gemma at sa tingin ko ay wala talagang gagawing masama sa amin. Ngunit nagkamali pala ako. Wala din pong nakakaalam kung pinamana ba ito sa kanya ng kanyang angkan o baka nayanggaw din lang siya. Sino ba ang mag-aakala na ang dating tindera ng sampagita ay ang aswang pala sa aming baryo na naging dahilan ng pagkawala ng maraming tao? Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at mapili nyo pong basahin ito sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sa uulitin po, magandang araw po sa lahat ng kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Christian. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.